Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. The Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buho. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala pong dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Maniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family,
I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak at gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suportas, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa API, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa, yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin. Para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa API, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So, in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females
who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po, para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch,
which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmed 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaklad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaklad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaklad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaklad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the provincial and municipal local government of Antique.
Maayong aga sa aton nga mga tagpalamati, sa tanan naton nga mga followers sa atong programa. Maayong aga gid kag sa aton man nga katapos ang Department of Agriculture Western Visayas, maayad-ayad nga paglantaw sa aton nga episode subong aga sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag aton duha ka Regional Technical Director for Operation and Extension, ang aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Puelio. Panibagong adlaw, panibago na naman nga episode kag istorya ang aton nga pagasaksihan may ang tanan sa kadalagan sa aton nga mga kauturan nga mga indigenous people tang nagligad nga adlaw inistoryahan naton ang pila ka mga experiences sa aton nga IP from the province of Aklan and Subong. Pag-istoryahan naman naton ang pila ka mga serbisyo, pila ka mga programa nga ginpalabot sa DA 4K program sa aton nga mga kauturan sa Catrica o kung isa ka asosasyon from Kabangkalan, Negros Occidental. Live naman natin nga makaupod sumo ang aton nga mga bisita, ang aton nga resource person, agod nga i-share sa aton ang pila na ka mga improvement, pila ka mga updates kag progress sa ilang association sa aton nga programa. Ma'am and sir, ang aton nga pagpanamya sa aton nga mga tagpalamati, ma'am. Ikaw muna, ma'am. Ngayong aga sa tanan, Pangalan mo, ma'am, ang imong posisyon sa aton nga association. ngayong aga sa tanan, ako gali si Julina P. Largado, ang Assistant Secretary sa amon nga asosasyon nga Katrayka sa Kabangkalan City, Negros. Yes, sir. May aga sa tanan, ako gali si Junicio Mendes Jr., isang man ka secretary sa Carolano Tribal Community Association, kag isa man ka IPMR sa amon nga barangay. And yes, pila na ini ka tuig, ma'am, na natukod ang aton nga association, sir? Actually, since 2007, nagsugod ang ano yun sa among asosasyon. Ano siya 2004 na created siya. Then sa approve 2007. 2007. Pila ka bilog ang aton nga miyembro, sir, sa aton nga association? Sa Subong, ang amon gimembro, kung active, almost 500 persons ang mga member. 500. And pwede mo bala kami, ma'am, sir, maistoryahan no, kung paano o kung ano ang rason nga natukod ini nga association, ano ang istorya sa likod sini? Actually, ang Carolano sa amon nga barangay, isa man ka malayo na part sa aming kabukiran sa siyudad sa Kabangkalan. So, dito, create ining association tungkol sa pagplastar sa amon man nga leader, si George Largado. Siya gindi ang utak sinitanan. So, dako gid ang among pasalamatan sa iya nga among gid ang Katrayka. So, pinaka-importante para sa amon ang ining programa kay ang Carolano kung ang Kabangkalan siya ang daw pinaka-the best para sa amon kay gintagaan kami sa pribileyo, special kami sa bilog na Kabangkalan nga gintagaan kami important sa isang country tungkol certificate o strawberry title sa akong nga mahal na Pangulo. So, tira kami dako ang natama kay Commissioner George o sa among nga tribal chieftain siya na ang among tribal chieftain. So, dako bilang akong pasalamatan sa iya na isa sila nga amon nga handong nga mangin mandelago ng amon mga plano bisan sa kapikiran medyo pigado mangumala o sa subong amat-amat na tinta. Ano nga aton mga mayor nga mga commodity, sir, o kung mga agricultural commodity nga gina-produce sa aton nga association? Actually, sa amon dito, sir, madamo gid sang mga produkto
mga hibalo sa mga pumuluyo, like sa mga product namin dito. Number 1 ang ginakaon sa mga pumuluyo is mais. Mais, magtanong sa umay, mga kararuton, vegetables, mga dito ang pangabulan sa dito sa tribo sa Carolina. And sa subong sir na sa aton, out of that agricultural products, so kung mga utanon, ano na ang mga produkto na gina-produce naton? O kung naraman kita mga processed food? Subong sir, ay kay ang Carolina is one of the major source sa vegetable sa Cabancalan City. Laban is mga saging, mga kararuton, mga crops, tapos amo na siya ang mga ginadala sa Cabancalan. Hindi lang sa Cabancalan actually, kay sa ibang mga city within Negros Occidental. Pero ang major namon is ang mais, mani, and also may mga umay man kami. Pero ang nasa sa agricultural land, pero naghatag man sila sa amon mga livestock, mga kamoy, livestock, which is one of the major nga ginanegosyo sa amon na association po, which is na pagkatag sa 40 nagapadayon siya sa subong nga isa man sa mga sources sa amon wala labot sa mga vegetables na pinaproduce sa mga tao. Paano naman natin, ma'am, no, gina-market o kung ano ang aton yung mga strategies agad nga i-market ang ining mga produkto? Actually, amo na isa sa mga struggle man natin. Siyempre, sa mga farmer natin, hindi magiging malipod na ang mga farmer natin sa bukid barato ang pagpakal sa mga negosyante sa loob. Pero, wala na siya may mahimo kay daw amo na ginayang ka lang ang buhay dito, which is daw kaya mo lang nila i-produce mga kinanglan, pero amo na wala siya big market. Waka kami katatabunan kami sa iban na provinces sa pagsulod sa mga produkto. Hindi kami kapresyo kaya mas mga barato nga may kasulod sa Cabancalan City, which is amo ginang isa sa mga struggle manamon sa pag-market sa among product. Yes, so with that challenge from no nga mabudlay labuton ang dalagko nga mga merkado, ano nga mga tikang o mga strategies ang ginubra ninyo agud nga mahagan-hagan ang ina nga pagpanghangkat? Actually, subong may araw na to subong mga plan. Si Purki gabulig sa subong. Sa mga DPP ang isa ka takbo namon nga ginbukos. Pwede ang pagsakan center, terminal. So, basi sa sining mga team ko, basi isa na siya na makabuligid sa amo sa market. Tungod kay arak na ang amon ginahulat magsakan. So, basi damo sa makabulig ng mga agency na mapataas-taas ang amon nga mga product, presyo namon dito makabulig sa mga nguma. Kaya number 1, ang mga nguma, di gusto tani nga magtanong. Kung mo kay si buyer pa lang, sila ang control. So wala kami mahim dito sa kabukiran nga gusto manamon tani nga manami ang presyo para naman sa gastuhan ay makabulig man tani kag makaginansya. So ako na siya number 1 nga para sa gusto namon nga ari kami subong sa Iloilo. Tungod kay basi pa lang. Makamarket sila na makamarket sa buyer nga produkto naman ito. Kaya damo sa karulan. Gusto man namon nga i-preserve i-market na. And sa karon, ma'am, no, and sir, ano na nga mga intervention ang ginpaglabot sa 4K program sa aton association? Una gid, ang muna ang number 1 ang Carabao. Duwa ka klase sa
sa baboy. Babuyan nga walang amoy nitipting na siya gyapon. Isa na nga klase ng babuyanan. So dako na nabuli kay mga 3 years na ang nakaligan. So damo na sa nakabenepisyo sa amon ng mga member. So iba nakabaligyan na, iba naka-disperse naman sa amon. Then may arap agad sila agin hatag nito sa amon mga seeds. Madamo siyang ginabulig. Kaya nabibagin ang dako na nabulig sa puti. So hining bagsakan center. Ginabul sa suko. Yes. 90 days ang ilang kontrata. Posible sa by September. Flexible kasi tapos tama mo ito na good terminal bagsakan center. And sa ma'am no, in regards to the geographical location sa aton nga area, ano ang mga strategies natin kung mga tikang agud nga ma-transport naman nato niya o kung ma-mobilize nato ng aton mga produkto? Actually, sir, wala pa rin kami major plan about sila. Pero, second pa lang is ginaplanuhan namin kung paano namin i-manage ang bagsakan center, paano namin i-castar ang mga produkto, sa paano namin magtamira, kung paano namin mapahagan-hagan is ma-transport ang mga products sa city. Or, kasi mamaya naman kami plan na if ever na ang mga buyer na mismo malakan sa amon, bagsakan, kaya dira naman nila tanan actually makita tanan ng products, which is mas malaki sa amon, kaya dira na lang kami mas mapalapit sa amon ng mga farmer, na dira na lang display ang mga products, kaysa kami, ang mga farmers pa ang manaon sa city. Pero sa inyong pagpananaw, ma'am, ano pa din ng mga suporta ang kinahanglanon sa aton nga association at nga ma-increase ang volume sa quality sa ating nga produkto? Sa gina-propose namin sa officers ng aming association, dapat i-encourage namin nga member. Pinagawa namin subungan ginatalunan tungod si Purki araw na baboy ba lang. So may ara kami nga plano subungan pinsan. May ara kami sa bagsakan nga gusto kami sa karni. Yes, karni. So, ang part sa Kabangkalan, ang barangay Karulan, ara siya sa Tumatunga, na boundary siya sa Occidental Kadulitan. So isa sa ginano natin ako sa potensyal nga madamo sa mabalakaw sa among mga produkto tungod kaya sa boundaries. Sana sa gina-encourage mo naman sa mga member naman dira muligid sa amon para nga mangin madinala namon. And with the number, pila ka mo gani kabilog ng officers sir sa inyong association? More or less 12 ka mo. Kamusta naman ang inyong communication so far? Kaga paano ka mo nag-meeting agad nga ma-resolve ang of course hindi man naton manigar ang pila ka mga challenges. How do we communicate with our co-officers? Actually, our president is in the absence of our president. Pero may communication man because na ang president is before the National Commission on Indigenous People sa Manila at sa Tupi. But we communicate to him sa mga plans and may ara man kaming vice president which is bulig man sa amon about sa amon nga mga plano and so kami mismo mga officers nga binuligay din para lang sa mga plan namin para sa amon na association. Inuga ko lang sa ako mga part bilang katreka secretary. Then IP Marma, isa man ka mga problema na dapat matutupan ko ng IPO sa organisasyon na makabuling ako. So, number 1, ang ginagawa ko tira ang bilang secretary, ang tanang nga informasyon na ginahimot namon, pinapabalo man namon sa mga presidente. May kabudlayan din para sa amin tungkol kay layo siya, pero dawi kami ng desisyon niya. Ginapabalo kung kayuhan lang man tanan wala gid problema amon nga presidente kag amon mga opisyalis
Nasa mga itigan lago na project together sa Turkey nga naging agreement na inubran sa MUA nga i-partner namin sila. And actually, we're very strong because not only the officer ang decide, but araman ang amon mga elders sa within the community. Sa mga decision making namon, dapat gapangayo dito yung mga advices sa mga elders namon, which is sila ginaya sometimes sila ga-decide ang mga officers because mas nabalaan at mas damo sila yan nag-iibalo. Nakinamispeto, sila yan namon sa amon yung mga decision making. And speaking of elders, ma'am, no, may ara pa rin kita mga traditional practices nga up until now, especially when it comes to farming, nga gina-practice pa naton and how do we adapt sa moderno na iya nga gina-introduce man sa Department of Agriculture? Ito ay ang sa subong sa amon dito, ginahimo sa gyapon. Kaya hindi pwede ang mga IP ang madula ng mga tradisyon. Actually, naghimo kami sa mga modern sa buong mga kwan sa agriculture. Actually, mahambal naman ang mga tigulang nga. Ang mga ginahimo, sa buong dokariyo lang man sa mga ginahimo na sa una, galing kayo mas na enhance lang siya galing sa subong. Pero amo na, sa part man sa hamon nga mga youth, ang mga elders, kag mga sila ni IPMR, wala sila gapabaya to transfer sa amon nga mga youth ang mga nagkalaan nila na kay dapat siya i-continue, dapat hindi kita siya madula. Yes. And that's part of cultural preservation man actually, ma'am. And ano so far ang pinaka-makabig natin nga most helpful nga intervention nga nabato natin from DA4K program? Yun. Halos tanan. Tanan naman, sir. Ginanugid ang livelihood nga nahatag dito sa amin. Ako, kang importante katama. Kaya nga, kung wala si Turkey, wala din na nakabo dito sa amin. Siya lang abi ang daw nakahatag ginamon sa daw kasanagan na nahimo sa Turkey dito sa amin. Biroon mo, ang Carabao subong, gano'n na gid, na gid. So, kung matabo pag ini ang Bagsakan Center, diri na gid kami guro amat-amat na gid nga mangin manami. Manami ang among asosasyon. Pero subong, hindi pa gid namin totally makambal kami nga nangin progresibo na gid. Pero sa amat-amat, kag base pa lang sa sining mga tinion na makakuha na gid kami maka-umpisa. Kasi di lagi namin tinguan sa mga miyembro kag officers na papakudon ang nahatag sa Turkey na kami na lang ang matindong maningwa na mga progresibo ng asosasyon. Sige ma'am. We are very blessed sa Department of Agriculture kay may ara nagiging mga testimony na tungod sa ilang mga bulik may ara mga nagka-testimony na nakapatapos sila sa ilang bata. Eskwela, which is very isa man sa major priority na to empower mga indigenous people na maka-eskwela tungod sa bulik man sa Department of Agriculture. And speaking of health sa Department of Agriculture, ma'am, ano sa karon ng aton nga mga kinahanglanon pa, specific needs pa sa aton nga organization agud nga mapanapot man naton iya sa nasambit nga programs sa Department of Agriculture. Kung may ara kita mga recommendation, mga suggestion, ano yun sir? May ara pa kami subong ginayo sa Turkey. Kay tungkol nga ara naging mga kinahanglan namin kung may jutay lang ako lang. Tungkol kay hindi namin makal na sa aming personal. Ang isa subong nga ginaistorya namin dito sa meeting namin sa mga officers. By 2026, may ara kami proposal na ginatag man sa ila. So base pwede namin ito na may ara isa subong ginano ang feed bill. Kay number 1 ito sa amon halos
gababoy. Yes. So may aragit man niya, wala gababoy. Halos din gababoy. So isa ina ka dako man namon nga ginalantaw nga makabulig sa livelihood dito. Tungod kay ang feeds dito subong tungod sa kalayon, medyo mahal na. So may ara kami subong nga officers nga dako man ang iyang experience kagkabalo siya Pag since isang inyo nga ma'am, no? Oo. Pwede, sampat gid sa feed meal. Oo. So isa na siya sa mga ginaayon namon nila ni ma'am na kaso pa lang matigayon sa 2026 ang feed meal para sa isa kami. Kag ang amon lang ang produkto yellow corn versus feeds bilang to. Kag mapanubo ang presyo sa feeds. Kag i-deliver namon sa mga membro sa mga IP namon natin. Kagang cost production sang kung may ara ka mga pipili ma'am mas malas. And sa palabuton namin sa yung mga plan. Do we have plan sa aton nga organization, sa aton nga association? So far wala pa din man kami sa istorya pa dito kay basi may next week up third weeks July. Formal meeting kami. So dira namon makita ang namon ang suggestion kay may halos mga plano kung dapat ang plano mabuo. Kag madesisyonan nga maayo ang desisyon. Kag mahalay sa among mga members sa association. And lastly na lang ma'am no, may ara bala kita gusto pasalamatan o kung matagan sa mensahe natin sa aton nga katapos sa association sa aton nga 4-day program. Ikaw na sir. Nagid sa Ginoo nga nakalapit kami dito sa Iloilo. Gin-encourage ko man ang among mga members, officers na aton tingwaan ang aton asosasyon nga manapi at mapatin-an naton sa maayo. Hindi lang kita magtanaw sa aton nga kaugalingon. Balik doon naton ang aton mga kaugdanan. Kaya ang plano naton hindi ni para sa atin, kundi sa pangkabilugan. So gusto man namon pasalamatan ang 40 program nga naghatag sa dakong pribilehiyo sa komunidad sa Carolan. Kaya kung wala sila sa subong, hindi namon gid ma-come up ang kinanglanon din sa mga members. So pasalamatan mo namon sir ang inyong tama na ari kami din subong program. Tapos sa amon, mapasalamat namon sa inyo kinanglanon sa amon. Wala mong inisalamat. Ikaw ma'am? First of all, salamat po sa amon ng mga elders, which is ang amon chieftain, si George Munoy Largado, and also our president ng association. Kay kung wala na nila yung sugdan, wala ni tanan natabo, and also sa mga officers, sa mga members na I know nga sa una jutay lang kamo, pero ginhatagan nyo sa puso nga ang asosasyon na sa subong ara lang gyapon kag damo nagabenepisyo hindi lang kamo kundi ang inyong mga kabataan, and also the Department of Agriculture nga may program kamo sa 4K nga ang mga indigenous people wala nyo gid pabayaan together with the National Commission of Indigenous People. Thank you gid sa inyong mga program to have the memorandum of agreement sa Department of Agriculture. Madamo gid na salamat. Basta sa wala na pasalamatan, kung wala ka mo nag-assist sa amon, I know nga wala kami isubong, I know nga wala ka progress ang palangabuyan sa mga tao sa bukid. So, sabay pa sa mga members, mag-isa kita kay ang lang na ang unity is one of the best nga mapadayon kung asta intras ang ini nga organization sa mga officers. Madamo kini salamat sa inyong mga sacrifices. I know bisan wala may gabalik sa inyo, pero
ng ara kapiyapon to help itingan sa mga pamilya naton pero sa tanan nga pumuluyo sa barangay Karulan kag sa mga Karulano na we need to be strong kag kinahanglan naton nga ipakigbato kag ipakilala kung sino kita. There you have it, mga ka-agree, si Ma'am Jolina Villargado kag Sir Junesio Medes from Kabangkalan City, Negros Occidental. And lastly na lang, ma'am, no, kung gusto mo may shout-out, o kung may tamyuon kita, ang aton nga pamilya, ang aton nga katapos, ang station, go ahead, ma'am, sir. Natamiya ko gali ang ako daw mga kumpare. Ilabi na ni Kapitan Jusrela, pakula na sa akong mga kabiyanan tanan-tanan. Ma'am? Shout out pa amo na niya higit pa nga budlayan mo. I know nga pagbalik mo ma-okay na ang tanan. I know ara man gyapon sa imong decision. And also sa mga IP youth sa Barangay Karulan, we need to be empowered kag kinanglan gid naton ya i-progress kay kita ang tagapagmana ng lahat. Wow! Tagapagmana. Thank you so much, Ma'am Jolina and Sir Junesio. Amo yan to ang episode natin subong naman iyang adlaw may kangsanan sa pila ka mga services kag programs sa DA4K sa aton nga mga kulturan nga IT sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Pag madamo gini salamat sa tanan nga gupod sa aton nga programa subong adlaw sa liwat ini si Juan Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi wise ang kinuhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer at saka while nga nagakilo katanaw man ang mga farmers na kung sabihin mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin dila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo. Gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo ngagin isa pirdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agrisya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before, we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin naging ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Port na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makaslansak, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata ng allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita, no? And calibrated na weighing scale. So sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no? Makita na di farmer once kilo ng sapat, no? Pag mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanuna gawsa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so far, yung mga transactions, so mga baka na nag-read dyan, subject for pick up rin ng mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions, it's because ang mga documents na kananglangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, ang mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements na sa ating livestock market na bulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No? Sa ating livestock racers, halos tanang tulad nga ginadara dito sa livestock market at mabakal rin. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan at magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iban-iban ng mga provinces sa Gakantor, dito para iligya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag-facilities lang natin yung livestock market. Animal welfare, so kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets ay proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na nila pupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or mga tradera. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBE, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit,
purgawen taganong problema man niya daw na tawan na ti aksyon kag suportado man da kun problema ti ang amo da kani nga dapat ti ang abod nga isa pa pirma naman agpo prinsipyo para sa pulis pitlaga may ay pulis ti kantor diyan naman kay para biyay for shipment available ti so paroke way problema man naman diyan baka ti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon livestock auction market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and with a commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Nabatian mga kaabyanan ang episode no sang usapang agrikultura hosted by of course Mr. John Candelario sa Department of Agriculture, and mga kaabyanan ako ang inyo kaupod no Hope Torrechante. Gin-feature naton ang Carolano Tribal Association sang Kabangkalan City, Negros Occidental, and also no ang Leon Livestock Market. Adlaw kita sa Miyerkules mga kaabyanan, July 9, 2025. Madam, gid nga salamat sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man nato pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio Sir Vermor Aventura kag sa transmitter Mr. John Magallanes. Usapang Agrikultura. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 6 na sa aga. Madam, gid nga salamat mga kaabyanan, ini ang Usapang Agrikultura, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.